Biyaheng Vietnam si Pangulong Bongbong Marcos ngayong tanghali para sa kanyang 2 araw na state visit sa nasabing lugar. Nakatutok dyan sa Malacanang si Leth Narciso. Miss Leth, kamusta ang talumpati ng Pangulo? Tapos na ba? Tatapos lang, Edniel, ng departure statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at binanggit nito. Ayan. Nagbeso, banggitin ko lang, nagbeso si President Marcos at si VP Sara Duterte na siyang itinalagang caretaker sa kanyang pag-alis ngayon. Bibiyahe ang Pangulo papuntang Vietnam para sa 2 araw na state visit. At ikakaabangan lang natin dahil tingnan natin mukhang magpapayag sa ambush interview si Presidente. Dahil ang inaabangan ay kung sasagot siya doon sa naging banat ni dating Pangulong Duterte sa kanya doon sa pagsasalita naman sa prayer rally kagabi sa Davao City. Sa malapit na si Pangulong Marcos. Kanina, ayan, tatapos siguro. Alright, mga kababayan, sa mga statement ni President Duterte last night, drugs and initiative, urging you to them to resign. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya palagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos sa Okay, ayan, Edniel, ang naging sagot ni Pangulong Marcos. Ang binabanggit niya ay dahil sa fentanyl, yung nangyayari naman kay dating Pangulong Duterte. At tinawanan lang ni Pangulong Marcos yung akusasyon na may kinalaman sa illegal na droga patungkol sa kanya. Edniel? Miss Leth, alam natin na on record si Pangulong Rodrigo Duterte, inamin niya mayroon siyang medication bago siya bumaba noon sa Malacanang. Ito yung binabanggit ni Presidente Marcos ngayon. Oo, yun yung binabanggit at ang sabi niya baka kailangan naaalagaan ng kanyang mga doktor, si dating Pangulong Duterte. Pero once and for all, doon sa akusasyon na siya ay gumagamit umano, may binanggit pa dyan, Miss Leth? Tinawanan niya lang at ang sabi nga niya ay hindi niya i-dignify yung tanong na yon. Alright. Maraming salamat, Miss Leth. Balitaan mo ulit kami mamaya sa radio TV programs natin.